Magandang araw. Ang topic natin, tuberculosis. Hindi lang sa baga, pati sa labas ng baga. Bisita natin isang pulmonologist or doktor sa inyong baga. Ang tawag dyan, pulmonologist. Dr. Bernice Ong de la Cruz, at ipapaliwanag niya sa inyo. Bati po tayo, Dr. Bernice. Good afternoon po sa inyong lahat. So, maganda po topic po natin ngayon about tuberculosis po. Yes. Dr. Bernice Ong, ang tuberculosis, kung sa baga, ano ang makikita nilang sintomas? Okay. So, ang tuberculosis ay isang infection po ng baga, no? So, this is a chronic infection. Ang mga usual na sintomas ay pag-ubo pa rin, no? Usually chronic cough, more than 1 to 2 weeks, no? And then what else? Mga pumapayat, okay? Minsan po, pag medyo sa ibang pasyente, nagkakaroon ng mga night sweats, okay? And then, minsan may dugo na rin yung pag-ubo po nila, ho. Ito mga common na sintomas po ng tuberculosis. Okay. Kung hindi naman sa baga, sa labas yes. pala ng baga tumubo, ano ba ang makikita nila? Yes. So, may tinatawag na extrapulmonary tuberculosis. So, ang TB, yung mycobacterium, hindi lang po sa baga na pwedeng mag-manifest ng pwedeng mga sa lymph nodes, mga kulani, no? Sa mga leeg, nakikita po. Sa mga, for me, in my practice, next common, very common din po, lalo sa mga kabataan. And then what else? Pwede rin po sa may utak, meningitis, okay? Pwede rin po sa mga atay, or GI, liver. Pwede sa mga intestines, okay? And pwede rin po sa mga puso, pericardial effusion tawag na sa buto, pwede rin po, no? So, ito yung mga extrapulmonary tuberculosis. So, depende po kung anong parte ng katawan. So, pag kulani, usually, wala man siya sintomas except may makita mga bukol po sa mga leeg. Pero meron din, may mga pagpayat, nilalagnat tuwing gabi, nandun din po mga sintomas na ganun po. After nitong pandemic, Dr. Bernice Ong, dumami ba ang TB ngayon? O dahil naghahalubilo na ulit ang mga tao, marami bang kaso ngayon? Yes, marami pa rin po ang TB po sa ngayon. That's one, kasi after the pandemic, nagkasama-sama, bumalik sa school, no? Dati kasi online, so these are risk talaga, nagkasama, hawaan, no? So dumadami, may mga cases pa rin ng tuberculosis po. Okay. So, kapag ang isang tao namayat, inubo, may mga nakakapakay, mga kulani, punta po kayo sa inyong mga pulmonologist kasi kahit yung TB sa labas ng baga, sila po ang magdadiagnose, sila po ang gagamot sa inyo. Ano po ba ang gamutan pagdating sa tuberculosis? Okay. May tinatawag tayong anti-tuberculosis na medications po. Ito yung 4 po na we divide them po sa, depende po kung susceptible, sabihin to, hindi ka resistant, no? So we have the standard treatment ng 6 months po to, na 4 drugs, yung unang 2 buwan, yung isoniazid, rifampicin, ethambutol, at saka pyrazinamide. For 2 months, and depende rin po sa timbang ng pasyente. After nun, after ng 2 months, then we have another 4 months na maintenance phase sa tinatawag. Mas babawasan na po natin yung gamot po. Basta ang importante po ay tatapusin yung gamot, no? Para di tayo magka-resistance po. Unang tanong, Dr. Bernice Ong de la Cruz, ang dami-dami naman yung iniinom. Ang hirap inumin. Paano po ba masosurvive yan? Kaya naman po, no? Kasi yung yan, depende po sa timbang po, no? So pag mas mabigat, mas madaming tableta po. Kasi ang binibigay po natin is yung fixed dose combination tinatawag natin, no? So we have to talagang we have to follow the right dosage po talaga po. So tiisin na lang nila talaga. Yes, kahit napakahirap inumin lahat ng tabletang pag nilagay mo sa kamay mo, ang dami-dami. Yes, opo. Kailangan pong talagang Pangalawang question, bukod sa mahirap inumin, siyempre, mas maraming tableta, mas mahal. May libre ba to? May mura ba to? Okay, so we have naman po mga tinatawag po natin DOTS po, no? Mga health center na libre po yung mga gamot po. So we could go there. Kahit kami, no, in my practice clinic, I also refer them po sa DOTS po. Para ma-record din po yung mga rate ng TB rin po natin. Libre po yung gamot po. Okay. Usually, sa nakita mong mga cases, Dr. Bernice Ong, saan ba nila nahawan or nakuha ito?
At paano din makakaiwas sila na hindi mahawa? Okay. Usually within the family po, no? So like most patients, for example, inaalaga nilang kailang lolo na hindi alam pala na may TB. So doon nila nahawa. Usually sa family or iba naman po sa work, no? Oo. Iba sa school. Opo. Yan po yung mga usual reasons po na paano nila na-acquire po yung TB. Tapos nakita ko rin sa ibang patients, nagpa-check up lang. Tapos nagulat, may TB na pala. Yes, may mga ganun po. May paraan din ba na malaman nila ng maaga na yung palang inaalagaan nila may TB? Yes, pwede tayo screen by X-ray. We could do those things para malaman po, lalo na sa mga healthcare, no? Kasi tayo, mga healthcare na go-work sa hospital, tayo po yung prone na maka-acquire ng ganun. So we could do screening naman po rin. Okay. Okay. Tapos, Dr. Bernice, yung isa pa, paano naman nila maiiwasan na hindi makahawa o mahawa? Okay. So, mask po, no? So, yung may sakit, may TB, siya po magmamask po. Opo. So, to avoid yung po yung transmission po, no? Yung infectiousness po sa ibang tao po. Gagaling ba ang isang may TB? Ano ba yung mga pwede niyang gawin para lumakas yung katawan niya? Opo. So, yes, nagagamot po ang TB po, no? Kasi right now, actually, dami pa rin sa mga pasyente, stigma pa rin, no? Parang, sabi nila, hindi po TB, spot lang, or parang gano'n. Nagagamot po ang TB. Importante, pag may mas maganda po, mas maaga po magpatingin. Kasi I have some patients po na matagal na po yung simptomas, no? Sobrang paya. Even some patients hindi makalakad na because of the TB. Malala na. Minsan naisira na yung baga nila, no? Because of the TB. So, maganda earlier, magpatingin na kaagad. And what else pa ba? Maggamot kaagad. And yung proper nutrition is very important. Kumain ng mga sustansya para makakatulong po na gumaling po. Doon sa mga na-TB, kailan sila pwede nang bumalik sa kanilang trabaho? Ilang buwan? Okay. Usually po, no, by studies po kasi, you could see there na after 2 weeks ka naggagamot, no, malaki na po yung yung load ng bacteria po. No? So usually po, 2 weeks, iba po 1 month. 2 weeks to 1 month po. And basta as long as yung plema mo ay negative po. Okay. Opo. Sa mga student naman, halimbawa, while college student, doon sila na TB, so, kailan sila pwedeng bumalik sa school? Okay. So, usually po, 2 weeks po ang yung time po na binibigay po natin po para bumalik po. Okay. So, mapakasambahay man yan, mapa-driver, or yung mga bagger dun sa supermarket. So, wag ho kayong matakot. Basta umiinom kayo ng gamot, makakabalik naman kayo sa inyong trabaho. Paano naman yung iba paulit-ulit na nag-e-x-ray, sasabihin ako may peklat, may peklat. Paano sila matatanggap sa trabaho? Okay. Pag may yes, minsan po nagkakaroon ng peklat po talaga, kahit matapos ka naman at minsan hindi na po siya nawawala talaga, scar, oo. Hindi man, pag may scar ka, di mo siya nakahawa naman po, no? So sa mga employers, wag matakot. Just go, pag gusto nyo manigurado, kasi minsan naman, bumabalik ang TB rin. So you want to be sure, kailangan bumalik yung pasyente na kung sino, ideally, no? Kung sino or any pulmonologist para i-certify, i-review yung x-ray, para i-certify na, peklat na lang po to, kasi ni-review yung dati, halos same lang. So, para sila mag-certify na ito ay peklat na lang po, hindi po nakakahawa po. So, ulitin ko sa ating mga employers, pag nakita doon sa x-ray na dala-dala sa inyo, ng inyong empleyado, so, kung kinakabahan kayo, papuntahin nyo sa isang pulmonologist, tapos isi-certify kung safe na silang magtrabaho sa inyo. So, ito pong samahan nyo, itong Philippine College of Chest Physicians, ay samahan ng mga pulmonologists. So, yung mga layman na may concern, lahat ng tungkol sa baga, marami bang pulmonologists sa buong Pilipinas? Yes po, we have a lot of pulmonologists po sa the whole Philippines po that you could consult po. And ang namin is, mas maganda po, the earlier, the better po. Huwag po nating patagalin pa yung sakit. Kasi the more hindi nagpapagamot, mas marami nakahawa. Diba? Pag gumot ka kaagad, na may simptomas at naggamot ka agad, may lesson na natin po yung pagdami ng TB po sa ating bansa po. Yes, okay. So, last message for the PCCP na gustong ipaabot. Ano ba yung mga sakit na dapat nilang iwasan ngayon sa ating mga layman?
Okay. So, marami pong sakit. No? Like, TB is one, mga lung infections. So, what else? Mga COPD, mga asthma po. No? Ang marami pong sakit din sa baga ay naiiwasan. Okay? Na like, mga COPD sa paninigarilyo. No? So, mga iwasan. And then, pag mga infection naman po, pag may mga unang simptomas ng nabanggit ko kanina, magpakonsulta ka agad sa inyong mga doktor para mabigyan kayo ng tamang gamot at gumaling ka agad po. Para at least tulong-tulong po tayong lahat para masugpo po ang TB at iba pang mga sakit po sa baga po. Yes, tsaka ang maganda po ngayon sa Philippine College of Yes. Chest Physicians, meron kayong mga tinatawag na mga pulmonary rehab. So, Yes, opo. mapapalakas nyo ulit Yes, opo. ang mga lungs. So, ano pa yung mga pinopromote nyo sa PCCP bukod dun sa Okay. pulmo rehab? Okay. So, we have a lot of advocacies din po, no? Like mga sa smoking din po, we're very active din po to encourage to stop smoking, and sa mga environment din po, no? Aside sa pulmonary rehab, we have mga climate change. We're also very active also to help Yes, our air patients breathe. pollution. Yes, that's one. To help our patients breathe better, okay? To pag mas cleaner air po tayo. Yun po yung mga Okay. advocacy. So, maraming salamat kay Dr. Bernice Ong de la Cruz from Chinese General Hospital at sa PCCP, Philippine College of Chest Physicians. Goodbye po.